Maagang naulila sa ama ang ating kanegosyong si Jonathan Laino. Dahil dito ay maaga siyang napasabak sa maraming mabibigat na problema sa buhay sa murang edad pa lamang. High school din lang ang natapos si Jonathan. Pero ang mga pagsubok na ito ay ginawa niyang daan para maabot unti-unti ang kanyang mga pangarap sa buhay. Tara, samahan niyo akong kilalanin ang ating kanegosyong si Jonathan Laino. Magandang araw po muli sa inyong lahat at welcome po sa Kanegosyo TV. Sa araw na ito ay isa na naman pong very inspiring na business owner ang ating makakasama. Pero bago po yan, pwede po bang paki-like, share, follow at subscribe nyo naman ang aming Facebook page at ang aming Kanegosyo TV channel sa YouTube. Maraming salamat po. So gaya ng sinabi ko, kasama natin ngayon ang ating kanegosyo, si Ginoong Jonathan J. Laino. Jonathan, pwedeng bumati ka sa ating mga kanegosyo? Sa lahat ng mga kagaya kong negosyante, maliit man o malaki, binabati ko po kayo at tuloy-tuloy lang sa ating pangarap at sa binubuo nating negosyo. Yes, ganda. Jay, thank you ulit kasi pinunlakan mo yung aming paanyaya na makasama ka namin. Sa po ako na napili nyo na interview. Sige, let's get down to business, Jay. Ikaw ang nagmamay-ari ng J. Laino Photography and Videography business, no? Ilang taon na itong negosyo mo ito? Actually, nag-start ako 2010, so 14 years na po. 14 years, that long, Okay. So, paano mo naman ito sinimulan at magkano yung initial mong kapital? Nag-umpisa ako noong 2010, actually nabutan ko pa yung film na camera, saka yung video cam na maliliit. Nag-start ako parang mga 30,000. Bumili ako ng camera, tapos kumiram ako sa ipag ko ng 10,000 para pandagdag sa ibang gamit. Uy, 10,000. Alam niyo mga kanegosyo, parang may magic dyan sa inutang na 10,000, ano? Makwento ko lang sa inyo, kung natatandaan nyo, meron tayong isang na-feature na kanegosyo, no? Si Mr. Jomar Rabago. Nanghiram din siya ng 10,000 para simulan ng kanyang negosyo. At pagdating ng panahon, lumago ito. Kaya talagang may magic yung 10,000 na yan, ha? So, gano'n mo naman kayo tagal na ibalik yung perang iniram mo sa iyong hipag? Actually, sa una talaga po, sir, ay talagang di naman agad masasabi kong lumakas agad yung negosyo natin. So, medyo matagal din, umabot din siguro ng isang taon. Bago ko na ibalik yung 10,000 na iniram mo sa natin. Pero mahalaga na ibalik. Oo. Paano ka naman napasok sa negosyo photography and videography? Ano ba background mo, Jay? Actually, ako po, sir, hindi naman ako pinanganak na mayaman. Talagang salat din kami sa pera. Okay. Simula ng pagkabata. Dagdag ko lang sa sa kwento ng buhay ko. Isa bata pa lang nagtitinda na ako ng sweepstake. Wow! Bakit ka naparang mo? Actually, naulila na ako ng maaga. 4 years old, wala na yung tatay ko, yung nanay ko lapantera. Dalawa lang kami magkapatid. Tapos simula nung elementary hanggang high school, yun talaga yung pinambuhay ko sa sarili ko. At doon din ako nakapag-abot ng konti. Ano yung ginagawa mo uli nun? Nagbebenta ako ng sweepstake. Sweepstakes? Sa Sampagita, sa harap ng Senior Tesoro dyan sa simbahan ng Kalasyaw. Talaga? Tapos kuminsan, ilalagad ko ang Kalasyaw to Dagupan. Nag-buy store ako para makabita ng sweepstakes sa kasama. So, elementary ka pala yan. Talaga palang nasaba ka ng maaga sa mga pagsubok ng buhay mo dahil sa pagkawala ng iyong ama. Yes po, talaga yung nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi pinaranas niya yung ganong karanasan. At least alam kong bumangon sa sarili, alam ko yung kitain ng pera, hindi naman malaki, hindi man maliit. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi naranasan ko lang ganun. Alam nyo, mga kanegosyo, ang ganda ng binanggit ni Jay, talagang yung mga maagang pagsubok niya, ginawa niyang hagdan o tuntungan para mas umibay yung kanyang loob, no? Tama ba, Jay? Opo. Oo. So, elementary, nagtitinda ka ng sweepstakes, Sampagita,
I understand, pumasok ka rin, naranasan mo rin maging gasoline boy. Yes po, unang trabaho ko po yun. Nag-gasoline boy ako dyan sa Shell sa Malaysia. O, gano'n ka? Ilang taon ka naman nito nung naging gasoline Pag-graduate ko boy? ng high school, pumasok na ako doon sa Shell kasi wala akong pang-aaral eh. Okay. Kaya talagang nag-focus ako sa trabaho. So talagang talagang discarding malupit ang Oo. ginamit mo, no? Oo. So yun, paano ka naman napasok o nalinya sa photography, videography? Oo. Anong background mo dito? Galing ako sa Photoline Developing Center sa mga mall. Nag-start ako sa CSI Square, tapos na-roping ako, lipat ako sa CSI Locao, CSI La Union, tapos pinakalas ko sa Pampanga. Okay. Opo. So dito yung first exposure mo sa Sa photography. Opo. Oo. So napakagandang experience, no? Mhm. Eh bakit ka naman gano'n ka katagal dito? Actually sa Photoline, maalala ko mga 2.5 years. 2.5 years. Regular employee ako. Oo, bakit mo naisipang ano ba to? Bakit mo naisipang umalis sa nasabing kumpanya? Although maganda naman doon kasi maganda rin ang sahod, medyo sakto rin kasi isa pa lang yung mga puno. Is Manila rate din siya. Yun lang, nalipat ako sa Pampanga, medyo malayo ako sa pamilya. Kaya pinili ko na lang na mag-resign muna. Oo. So pagka-resign mo rito, ito na ba yung panahon na nagbukas ka ng negosyo mo? Hindi pa po. Galing din po ako kay Francis Portraits. Pagkatapos ko ng Photoline, pumasok ko kay Sir Francis Lim. Doon din ako na pasok sa photography. So ito yung mga kilalang mga photographer, no? Yes po, yes Sa po. bayan ng Dagupan, tama ba ako? Opo. Sila rin talaga. So sila pala yung mga una mong mentors. Opo, ano? opo. Oo. Mga legend ng mga yan. Pero kailan mo naman talaga naisipan na magnegosyo na lang talaga ako at simulan yung J-Line? Actually, bago kay Francis, nag-basis portraits din ako. Kay Kuya Jason Vidor. Isa rin na pinaka-legend din yan na photographer dito sa Pangasinan. Sila ang mga nauna. Oo, na pinakasikat sa So Pangasinan. ito yung mga taong dapat mong pasalamatan. Oo. Kung nasan ka ngayon, sila yung mga talagang Sila Francis Lim, Sir Francis sa Francis Portraits, sila Basis Portraits sa kay Jason Vidor. Alam nyo, maputol ko lang si Kanigos, Jonathan, sorry. Ang maganda po sa kanya, yung hindi nawawala yung kanyang gratitude, sense of gratitude. Talagang pinapasalamatan niya yung mga taong nakatulong na malaki sa kanyang negosyo ngayon. Saka masingit ko rin si Kuya Art Agustin kasi isa rin yan sila, mga kasabayan mga yan. Galing din ako dyan kay Kuya Art Agustin. Mga legends. Legends. Kaya pala naging magaling to. So yun, sinimulan mo na yung negosyo mo, J-Line, nangutang ka. Opo. Kumusta naman yung mga unang taon ng negosyo? Sa unang taon, sir, hindi ko masasabing mahirap o madali. Talagang dumaan din tayo sa pagsubok. Ano itong mga pagsubok? Bigyan mo nga kami ng konting kwento, mga Nandiyan pagsubok. yung pupunti pa yung customer, Siyempre, kailangan mo muna magpakilala. Nandiyan din yung kumisan, wala tayong pabayad sa renta kasi kulang eh. Awa ng Diyos, tinuloy-tuloy natin hanggang napasok natin hanggang umabot tayo ng 14 years. Pero 14 years in the business. Pero ilang taon muna bago mo na naramdaman na, maganda pala ang kita ng negosyo nito. Sa tansya ko, sir, 5 years. Mga 5 years. Medyo na rin tayo kasi may mga nakuha na natin na tayo ng mga customer na bumabalik-balik. Maganda yan, 5 years bago mo na-realize na maganda na yung kita, no? Yung sa panahon na first year mo up to 5th year, hindi ka ba dumating sa puntong medyo mahina pala to? Hanap na lang ako ng ibang negosyo? Para sa akin, sir, hindi ko binitawan yung ganitong negosyo kasi talagang binahal ko talaga kasi naramdaman ko rin na ito talaga yung bibigay ni Lord na para sa akin. Maganda. Ang ganda na sinabi ni Kanigosyo J, So talagang hindi niya sinukuhan ng kanyang negosyo sa kabila ng pagiging mahina sa 4 na taon. Kaya po tayo, mga negosyante, na meron man tayong mga pinagdaraan ng mga pagsubok sa ating negosyo, laban lang. Tama ba? Tama po yun. Basta importante, mahal mo yung ginagawa. Okay. Wala kang inaagrabyadong tao.
So, ano naman ang dahilan, no? Bilang kami mga kliyente mo, para kunin ang serbisyo ng J-Line of Photography. Ano bang merong kakaiba sa J-Line? Para sa akin, di ko naman sinasabing magaling po tayo. Di ko naman sinasabing huwag niyo akong kunin kasi ganito ako o kunin niyo ako kasi ganito ako. Para sa akin, basta pag ako ang kinuha niyo, talagang number one na pumapasok sa sarili ko na ibibigay ko yung the best ko. Kasi pagka nagustuhan yung trabaho ko, kayo rin ang bibigay ng customer sa akin. Kaya kung maraming salamat kung nagtitiwala kayo sa trabaho namin, malaking bagay na po yun sa akin. Kaya pagdating ng panahon, nagustuhan niyo yung trabaho ko, kayo rin ang bibigay ng customer. Napaka-humble pala natin ka-negosyo ngayon. At I understand also na si J-Line, no, ay more on quality than quantity. Anong Yes, ibig po. sabihin nito? Actually, para sa akin, kahit pa isa-isa lang yung customer ko sa isang event, masasabi kong masaya na po ako doon kasi may bibigay ko yung tamang serbisyo para sa kanila. Okay. Yun yung talagang goal natin. So hindi yung katulad ng iba dyan na lagare, no? Talagang tanggap ng tanggap to the point na medyo na-apektuhan na yung kanilang serbisyo, yung kalidad ng kanilang trabaho, tama ba? Para sa akin, kung kaya nila na ganun, yung discarding nila, wala namang yung problema kung yun yung nila. Pero para sa akin, ang goal ko, pagka kumuha ako ng customer, kailangan kong ibigay yung the best ko kasi yun yung gusto ko talaga. So talagang nila yung trabaho. Talagang pinangangalagaan mo yung kalidad ng trabaho mo dahil dito ka lalong mas makikilala, Yes, no? Opo. By word of mouth. Yes, Tama ba? tama po yan. Ilan nga pala anak mo, Jay? Ang anak ko sir, 3 po. 3. So mga ilang taon na sila? Yung panganay ko sir, 19 years old, is sa kasalukuyan kumukuha ng nursing sa UPAN. Okay. So 3 yung anak mo. Meron ka na bang kinakakitaan ng potensyal na susunod sa yapak ni Jay Lino? Actually, halos lahat sila gusto nilang gusto nila rin ganitong negosyo. Sabi ko naman sa kanila is mag-focus kayo sa pag-aaral kasi ako, di ako nakatapos ng pag-aaral kaya pagsikapan niyo yung pangarap niyo, importante yung pag-aaral. Ano bang inabot na... Sa akin, high school graduate lang ako. High school Kasi graduate. talagang wala tayong pang-suporta ang pang-college mo. Talaga? Talagang tayo. Kita nyo, mga kanegosyo, no? High school graduate lang pala itong ating kaibigan na si Jay, no? Pero dahil sa diskarte, no? Diskarte sa buhay, sipag, tiyaga, at syempre, tawag sa Panginoon. Yes, Talagang, naman po yan. kaya wala talaga imposible. Wala Basta, oo. Si Mrs. naman, nakakatulong mo rin ba sa negosyo? Si Ako, Mrs.? kuminsan noon talagang kasama ko rin sa negosyo. Isa ngayon, sabi ko sa kanya, mag-focus siya sa mga anak namin. Kasi katulad ko na maaga nang naulila sa ama, tapos napabayaan din, hindi ko sinabing napabayaan na hindi ako naalagaan ng magulang. Nagtatrabaho yung magulang ko noon dahil kulang kami sa pera, kaya naranasan ko yung mga gano'n. So, kaya mas gusto mo, siya yung mag-guide sa mga anak ko. tama din naman, no? Kasi ako. walang kwenta yung tagumpay sa Tama. negosyo kung meron naman magiging problema Opo. sa pamilya. Tama So, po yan. magandang Opo. prinsipyo yan. Opo. So, Jay, 14 years na ang iyong negosyo. At nakikita naman natin na talagang lumalaki pa, lumalago. No? Sa akin, hindi ko naman sinasabing mataas na tayo. Nandun pa rin tayo sa level ng kung iniisip ko lagi kung saan ako nag-umpisa. Yun pa rin. Hindi ko sinasabing tayo. Ibig sabihin, patuloy pa rin ang Yes, po. pag-abot ng Yes, mga po. pangarap. Tama po yun. Oo. Okay, so ano naman ang mga future plans ng J-Line of Photography and Videography? Sa ngayon siguro, mag-stick muna ako dito sa isang branch pagka nakatapos na siguro yung mga anak ko. Kung may gustong sumunod sa natin, pwede naman tayo maglagay ng second branch kung sakaling papalalim po ulit tayo. Pangwakas na tanong, Jay, no? Baka naman pwedeng magbahagi ka ng ilang
business tips or advice sa ating mga kanegosyo na gusto ring sundan ang yapak mo na maging negosyante? Para sa akin, kung talagang gusto nyo pong magnegosyo, tuloy nyo lang, mahalin yung trabaho nyo. Saka huwag yung iisipin sa sarili nyo na porque nag-umpisa tayo is hindi tayo basta-basta kumikita. Ano muna, talagang kailangan nyo munang pagsikapan, tiyaga sa buhay. Kasi kung talagang nyo dyan yung gusto nyo sa negosyo, walang imposible. Basta nandyan si Lord palagi sa puso natin. Okay, napakaganda ng ibinahagi mo, Jay, ano? So, yan po mga kanegosyo, no? Isang maagang naulila, hindi nakatungtong ng kolehiyo, pero nagawang paangatin ang estado ng kanyang buhay at ng kanyang pamilya dahil sa sipag, tiyaga, at pagtawag sa Panginoon. Yan po. Maraming salamat ulit, Jay, sa pagkakataon na binigay mo. Maraming salamat din po at isa po ako sa napiling yung bigyan ng pagkakataon para maibahagi. Inspiring naman talaga yung negosyo mo eh. Salamat po. So yun po mga kanegosyo. Sana po ay meron po kayong napulot na aral at inspirasyon mula kay Jay Lino. So ito po muli ang inyong kanegosyo na si Den Ferrer na palagi po nagpapaalala sa inyo. Magnegosyo na po tayo. Dahil pag maraming negosyo, ang ating bansa, tiyak ang asenso.